battery, kung saka-sakaling mapapagod ka sa pagdadrive, no? Pwede kang, ikaw na matutulog, ako naman matutulog. Di ba? Mag-drive. Pakukuhain pa to ng student eh. Oo. Mahirap kasi kapag wala kang kapalitan. Buti si Jerry may kapalitan sa ano niya, sa pagdadrive. Mahusay nang mag-drive si Tess eh. Di ba? Nangaaway na nga, Pastor. Nangaaway na ako. Sanay po na sa driving ko. Oo. Pinupunan Diba? ako. Talaga. Share muna natin. Parami muna tayo ng viewers. Ako naranasan kong magbiyahe, 4 na oras, pero 12 hindi pa. Kayang-kaya ng mga kaibigan, kayang-kaya ng mga kaibigan ko eh. Ganon? First time mo ba yan, Brad? Mag-Bicol 4 hours na drive? Yeah. Pag di ko yan, pag inantok ako, matutulog ako doon sa gilid. Tulog ka na lang pagka inanto ka. Tulugan ko yan doon sa gilid ng kalsada. Pag umulan, sabi ko, tulog muna tayo, umuulan eh. Yung aawangan ko lang yung bintana ng mga ganyan, no? 4 ang bintana yun eh. May rain, ano naman yun eh. May gutter naman yun eh. First time mong ibabiyahe ng ganong kalayo yung sasakyan. Ayun. Ayos yan. 10 taon na yata kami hindi nakakapunta eh. Matagal-tagal na rin Dapat nung nakaraang taon, kaso siyempre may hulugan pa ng kotse nung nakaraang taon eh, kaya parang hindi pa kaya. Ngayon naman, meron pa rin hulugan. Pero unti-unti na lang. Walang pressure sa date. 1 linggo yan. Sarap niyan, 1 linggo. Mag-ATV kami dun sa Mayon. Yung sa Mayon, yung crater, yung mga lava doon na itim, mag-ATV kami doon. 2 oras, ikutin mo yun. Saan ba si Sarah? Kasama. 2,000 ang bayad, 2 oras. Ba't ganito yung narinig ko? Tingnan nga natin kung ilan ang meron tayo dyan. Meron na tayong 3,000 viewers. Ilan ba mayroon tayo dyan? 3,000 viewers 300 lang, 300. 300 pala. 300. Unang live. Nag-selling. 5,000 Buti na. naging somehow yung election dito sa atin medyo maayos tsaka mabilis, no? 5,000 viewers na. Mabilis yung ating medyo nakakatuwa naman dahil walang masyadong naging gulo, no, sa ating election. Yung machine na gamit ngayon. Sige, bati na muna tayo sa ating mga regular viewers as well as sa mga potential na manonood sa atin this evening para habang nagpaparami tayo ng viewers. Okay, welcome po mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo naaabot nitong ating live forum dito po sa ating Grace Live Forum. Welcome po. And once again, ito po si Brother Henry Uy. At kung meron po kayong kung first time nyo na magjo-join kung first time ninyong
susumpungan itong Grace Life Forum natin. Ah, ito pong forum na 'to ay dinisenyo po natin para mapag-usapan yung mga mahahalagang bagay na meron pong kinalaman sa kasunduang sinasailaliman ng ating ah, nating mga Kristiyano, okay? So basically itong forum natin, ang nire-reach out natin dito ay mga kapwa Christians eh. Basically yung mga kapatiran in the body of Christ. Sila yung ating gustong maministeran. Of course, meron din namang pagkakataon na yung mensahe natin nakaka-minister din sa mga hindi pa believers. Pero most likely, mas nami-ministeran natin yung mga Christians na in the body of Christ. Kasi maraming Christians in the body of Christ na medyo hindi masyadong familiar doon sa message of grace na kung saan importanteng malaman ng bawat isa na kabilang sa body of believers kasi dito tayo sumasailalim, under grace tayong lahat. Okay, so welcome po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga viewers tsaka mga makakapanood pa itong ating live, no? Hayaan niyo ulit kami na mag-share ng mensahe ng biyaya ng Diyos. No? Bilang mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos, nakaranas, kami ay willing naman ulit na magpagamit at mai-share yung aming naranasan at naiintindihan na biyaya, ng mensahe ng biyaya. Kumuli si Brother Jerry ng Grace Life Church. Ayun. Okay, isa pong mapagpalang gabi. At alam po ninyo tayo mga Pilipino, makakultura tayo, di ba? Pagka tayo ay napapasyal sa ibang lugar, inaalam natin yung mga kultura ng isang lugar, tapos nakikibagay tayo doon. At maging tayo sa ating pamilya, meron din tayo mga kultura. Alam po ninyo itong Grace, meron din itong sariling kultura. Iba po din sa kultura ng law. Alam niyo mga simbahan na ang kanilang pamumuhay ay binase nila doon sa lumang kasunduan, yun ay nakakabuo po ng kultura. Ngayon din itong biyaya ng Diyos ay nakakabuo din po ito ng kultura. Napakalaga na alam natin kung saan tayo dapat namumuhay. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun din yung kulturang lumalabas dun sa pamumuhay natin. So yun po yung mga bagay na dapat maunawaan natin. Kaya dito sa Grace Forum ay pinapalawak po natin yung ating kaalaman patungkol sa biyaya ng Diyos. Paano ba tayo mabubuhay dito? Paano tayo lalakad sang ayon dito? At yun po yung ating pinag-aaralan. So pinapalalim natin. Kaya kung mapansin nyo, parang dating minsan na inuulit-ulit natin, pero yun po ay pagpapalawak ng kaalaman at pagpapalalim ng mga bagay-bagay patungkol doon sa saan ba tayo napapailalim na kasunduan. So, ang tabihanan po nyo dahil ngayon ay meron na naman tayong pag-uusapan na isang napakahalagang bagay patungkol sa biyaya ng Diyos na posible ay nasasagi rin sa isip ninyo, pero baka hindi nyo na itatanong. So, yun po ay pag-uusapan natin ngayon. So, ang tabihanan lang po natin. So series tayo, continuation to no nung ating naumpisahang series no regarding sa frequently asked question sa message of grace kasi napakaraming mga katanungan na nag-a-arise sa mensahe ng biyaya. Okay? So series tayo. So ano yung ating i-discuss? So, sana natin, Brother Joel, ikaw na mag-timon. Okay. So ngayong gabi po na ito, yung ating mong pag-uusapan ay continuation. So tayo ay nasa part 5. Panglimang part ito ng ating series bang nating matatawag ito, edition ng ating frequently asked question. Na posible na nababato po sa isip natin yung mga katanungan patungkol sa bagay na ito. So nawa ay masagasaan natin o mahagip natin din sa ating mga pag-uusapan ngayon. So meron pong 3 bagay na pag-uusapan natin na antabayanan po ninyo, pero hindi po tayo definido kung ito pong 3 bagay na ito ay matatapos natin ngayon. Kasi i-challenge ko po yung iba, yung mga nanonood po sa atin, nakikinig sa atin na ano man yung bagay na curious po kayo, ay subukan po ninyo na maglagay ng comment dun sa ating pong dyan sa baba sa comment section natin. Magtanong po kayo. Kasi tatlo yung itatopic natin ngayon. Ngayon kung hindi man natin yan maubos lahat, kung dun sa isa ay meron po kayong katanungan sa isip ninyo, ay ilagay lang po ninyo, titingnan ko at ibabato ko po dito sa ating mga magigiting na panel.
So, yan po yung aking kahilingan doon sa ating mga nakikinig. So, unang bagay na pag-uusapan po natin ay yung thus grace means we can sin freely. So, yung bang pagkakaalam o yung bang pagkatuto sa biyaya ay o pagtanggap ng biyaya ay nangangahulugan na malaya na tayong magkasala. So, controversial po yan. Then, pangalawa, what happens when believers sin? Now, of course, nagkakasala tayo. So, naniniwala po tayo dyan. Wala naman magsasabi sa atin na hindi na tayo nagkakasala. Anong nangyayari? Ano bang nangyayari sa isang mananampalataya kung siya ay magkasala? Kung siya ay nagkasala. So, dalawa po yan. Magkakasala o siya ay nagkasala. Now, sang-ayon doon sa biyaya na ating kinalalagyan ngayon. So, ang pinag-uusapan natin, doon sa ilalim ng New Covenant, sa ilalim ng kasunduan ng New Covenant. No, hindi po doon sa law. O, iba po yung konsepto doon. And then pangatlo, must believer tight under grace. So yun po yung ating thus believer tight under grace. No, so ang mga mananampalataya ba ay dapat pang mag-practice ng tithes, no? Kung siya ay nasa ilalim ng bagong kasunduan o ng grace covenant. Okay, so balik po tayo dun sa una. Thus grace means we can sin freely. So yung bang biyaya, no, kung ito ay naintindihan na natin, o posible baka hindi pa natin naiintindihan. No, marami kasi tayong nababalitaan dyan na yung katulad lagi mong binabanggit po ng Pastor Henry, na nung marinig yung aral ng biyaya ay naging parang lisensya sa kanya na gawin anuman yung bagay na maisip niya, na kahit na masyadong nakaka-open na sa iba, nakakatisod na sa iba, ay gagawin niya dahil ang katwiran niya ay nasa ilalim naman tayo ng biyaya. O nandun tayo sa ilalim ng grace covenant. No, kumbaga yan ay napatawad na ng Diyos. So, malaya ba tayong gawin anuman yung mga bagay na kahit anong maisip natin bilang mga nasa biyaya ng Panginoon? So, ano po ba yung pwede nating mapag-usapan patungkol sa bagay? So, dapat maliwanagan tayo dito eh. So, ano pong pwede nating masabi dito? Sino mauna? Ako na? O, si Jerry. Ano, Pastor? Ako na? Ano po? Oo naman, malaya na tayo. Yun. Actually, tama yung sabi mo, nung first time kong, siguro, hindi lang ako, halos lahat siguro ng mga first time na makapakinig ng mensahe patungkol sa grace. Tapos hindi masyadong naipaliwanag, no? Hindi masyadong nabigyan ng magandang presentasyon yung mensahe. Talaga maiisip mo na para bang itong mensahe na ito ng grace nagbibigay sa akin ng lisensyang magkasala 'Di ba? Kasi halimbawa, pinatawad na ako sa lahat ng aking mga kasalanan kasi kabilang 'yan sa mensahe ng grace So since I am forgiven, no matter what, so pwede na akong it doesn't matter kung anong pamumuhay yung gustuhin ko. Anyway, God will always forgive me, no? Ibig sabihin yung grace niya nandiyan naman. So bakit pa ako iiwas sa tukso? Hindi naman ako mapapariwara at yung kasalanan ko naman totally 100% bayad na. Tapos hindi rin na mawawala yung kaligtasan ko kasi under grace, ang teaching ng Bible, under grace, eternally secure tayo. So, bakit pa ako iiwas sa kasalanan? Okay, so yan yung mga common na common na unang dating kapag ikaw ay nakarinig ng message of grace na hindi masyadong maganda yung presentasyon, hindi na ilatag ng maayos. Sabi ko nga sa inyo, meron akong isang kaibigan na na nagkwento sa akin sabi niya, bro, alam mo hindi ko na lang babanggitin yung pangalan kasi baka may mga makakilala sa kanya rito
Alam mo bang itong si so and so na kapatid, na itong si brother so and so, nakikinig kay ganito eh. So nagbigay siya ng isang grace preacher. Pagkatapos, ngayon eh, ano na eh, bumalik sa dating bisyo eh. Ano na uli, na nightlife, nagiinom, ano, tapos nambababae na rin. Eh nung tanungin daw niya na bakit parang wala ka ng conviction na gawin 'yan. Sabi niya, "Bakit? Under grace na tayo, Brad." Under grace na tayo. And mawawala ba ang salvation ko kapagka ako ay nagsugal o nagbisyo? So, yung pagkaunawa doon sa message of grace, medyo twisted eh. 'Di ba? Kasi maaaring na-share sa kanya, alam mo ba nung si Kristo'y namatay sa krus at sumampalataya ka sa kanya, lahat ng kasalanan natin, no, binayaran niya. Past, present, and future sins. Kasama yon sa napatawad. So, ang dating sa kanya, malaya na siyang gumawa ng kasalanan. So, ang message of grace, ang dating sa kanya, we can sin freely. So, common sa maraming Christians na unang nakarinig ng message of grace na hindi na ipaliwanag ng maayos, hindi na ilatag. Kaya mahalaga na pag tayo nagpe-present ng message of grace, nagbibigay tayo ng disclaimer. Sinasabi natin na hindi ibig sabihin ito, okay, halimbawa, pinatawad ka na totally 100%, pero hindi ibig sabihin ito, pwede ka nang magkasala. Dapat laging may ganun. Kasi pag hindi mo binigyan ng ganun, ang magiging dating nga, pwede ka nang malaya ka nang magkasala. Okay? So, ang sagot natin dyan, does grace gives us parang license to sin? Yung bang biyaya ng Panginoon ay nagbibigay na sa atin ng does it mean na tayo ay parang we can sin freely? So, our answer is no. Hindi. Okay? Mamaya siguro magbigay tayo ng mga sufficient na basis, no? Biblical basis to prove na hindi ibig sabihin na under grace tayo, we can sin freely. Hindi ibig sabihin. Hindi ganun. Kaya same experience din sa sinabi ni Pastor, no? Bilang unang-una nakarinig ng mensahe ng biyaya. Actually, si Pastor yung nag-preach nun eh. So, nakailang session kami na, syempre, galing tayo sa mensahe, hindi patungkol sa biyaya. So, nakarinig kami kay Pastor, siguro mga 4 na Sunday service. Ang naging reaction namin mag-asawa, parang, paano na yung restriction? Paano na yung mga batas hindi na masunod? Kasi under grace, parang yung issue ng sin, parang hindi na ganun kabigat. Pero kaya nga natin in-encourage dito na sa ating mga viewers na patuloy tayong makinig. Kasi kami, experience namin, habang patuloy kami na nakikinig sa mensahe ng biyaya, unti-unti namin naiintindihan hanggang sa nabuo na yung sa isipan namin. Kaya nabago yung perspective under sa mensahe ng biyaya. Kaya ang sarap na sa Fernand, kahit kami ngayon nag-share. So, yun nga, patuloy tayong manood sa mga series natin dito. So balik tayo doon sa question na kanina, no? Yung ano ba yung question natin muna? Does grace means we can sin freely? Sa Bible, si Apostle Paul na siya yung nakaranas ng napakalaking revelation ng biyaya. Kaya nga ang mensahe ng grace, halos siya yung sa Bible, siya yung naglahad, siya yung nagbigay ng talagang maraming patungkol sa biyaya. Pero tingnan natin sa Romans 6, sabi niya ron, doon sa verse na Romans 6, verse 1, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Diba? So siya mismo nagsabi, tapos sinagot niya yon, by no means. Sabi niya, of course not. Diba? So, nakaranas na laking biyaya na siyempre, ang pwedeng mauna nun magsabi ay okay na pala kasi ang laki na pala ng biyaya ng Diyos, so pwede na akong magkasala. Pero siya din mismo nagsabi, of course not. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Yes. So, ganun din na tayo. Yun yung paniwala natin na yung under grace, hindi tayo pwedeng magpatuloy sa kasalanan kasi
Unang-una, ang Diyos galit naman talaga sa kasalanan. Pero under grace, natapos na yung issue ng kasalanan. Diba? Ang grace kasi parang opposite dun sa law. Under grace, under the new covenant, under tenant grace. Old covenant, under ng law. So parang sa grace, parang kaya nga masasabi ng iba na parang okay na pala magkasala. So ang mensahe ng grace, isa si Apostle Pablo na nagpatunay na hindi tayo pwedeng magpatuloy. Kasi under grace, naniwala tayo nung si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan. Di ba? The death he died to sin once for all. So, tapos na yung issue ng kasalanan, pero hindi ibig sabihin na magpatuloy tayo sa kasalanan. Kasi nung namatay si Christ, namatay rin tayo kasama, tayong mga believers under grace, kasama tayong namatay. Alam natin si Christ nabuhay ng muli, nabuhay siya muli. So tayo naman, nabuhay tayo muli kasama niya. Wala tayong issue ng kasalanan. So hindi dapat natural sa atin na gumawa ng kasalanan. Diba? So yun yung ating may share ko about that. Saka walang sinabi naman si Paul na ngayong pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Malaya na kayo na Wala namang ganun eh. Di ba sabi ni Paul, Colossians 2:13, di ba? God forgave us all our sins. Pero, dinidescribe lang niya, of course, yung benefit na natanggap natin sa kamatayan ni Jesus on the cross. He forgave us all our sins. Pero hindi niya sinabi na, since pinatawad na tayo, malaya na kayong gumawa ng kasalanan. Ano na lang yun yun yung pagkaunawa na lang nung nakapakinig. Alibawa, katulad yung kinote mo, Romans chapter 6, di ba? Verse 1 yun Yes. Yung mga naunang binanggit ni Paul sa chapter 5 ng Romans chapter 5, nagturo kasi si Apostle Paul ng patungkol sa finished work ni Christ. Patungkol sa na-justified tayo only by faith. Tapos yung grasya ng Panginoon, naranasan natin, nagkaroon tayo ng gift of righteousness. So after ni Apostle Paul, sabihin ng lahat ng mga bagay na yun patungkol sa mga benefits na natanggap natin sa grace ng Panginoon, maaaring naisip niya talaga na baka ma-interpret ako nitong mga nakikinig sa akin o itong mga sinulatan ko na to na pwede na silang magkasala Kasi naituro niya na na-justify tayo by faith, only by faith. Pag sinabing justified, you were made right with God, not by performance, but only by faith. So parang wala ka namang ginawa kung bakit ka naging acceptable sa Panginoon kung hindi dahil lang sa biyaya ng Diyos. Nadeklara kang matuwid, tapos binigyan ka ng gift of righteousness. So yung buong chapter 5, nagturo si Apostle Paul ng message of grace. Kaya pagdating sa chapter 6, sa verse 1, naisip niya yun na baka ma-interpret nito na ako'y nagtuturo ng ng license to sin. Kaya ang intro niya what shall we say then? So sa Tagalog yan. So anong masasabi natin dito? Okay, referring doon sa kanyang mga naunang sinabi. Sabi niya, shall we go on sinning? Shall we go on sinning? Okay, kasi okay na napatawad na tayo sa lahat ng kasalanan. 100%. So, pwede na ba tayo magkasala? Anong sagot ni Paul? No, by no means. Sa ibang version yan, God forbid. So, hindi naman ibig sabihin na porkit pinatawad na tayo sa lahat ng kasalanan, past, present, and future sins, ang Bible ay nagbibigay na sa atin ng go signal. No? Malaya ka na. You can do whatever you want. Pwede ka na magkasala. So, hindi tayo naniniwala na ang grace message ay nagbibigay ng lisensya na magkasala na ang mga tao. Hindi ganoon. Pastor, yung purpose, bakit tayo inilagay ng Diyos sa grace? Kasi wala naman tayo, hindi naman tayo, of course, in Israel nung araw, wala naman sila sa grace nasa law sila. So may purpose yung kung dun sa law, hindi sila makasunod ng maayos, nilagay sila sa grace. So, ang dahilan, ang purpose, para mas lalo kang makasunod. Kasi yun ang dapat mong maging kapangyarihan mo. So, ang mahalaga, dapat makita natin yung purpose ng grace, bakit ibinigay ng Diyos.
Ngayon, meron po ang tatlong bagay akong na siguro dapat makita ng mata ng mga Sinusulat ko lang kanina habang salita kayo. Na-timingan lang siguro letter G to lahat eh. No, sinusulat ko dito sa papel na nasa kanan ko. Nilagay ko grace. Siyempre dapat mong makita yung grace. Sino yung pinaka-importante. Pangalawa, makita mo yung goodness. Hindi naman mahirap inuwain yun. Grace, goodness. Makita mo yung grace ng Diyos. Makita mo yung goodness ng Diyos. At pangatlo, mismo yung God. Kaya 'di ba, kung makikita mo yung grace, yung goodness at mismo yung Diyos, imposible naman na maisip natin na kasalanan yung dapat nating maisip na gawin. Kasi yun ang iniisip ng iba eh, no? Taliwas yun kasi Diyos nga yung makikita mo eh. Hindi walang impresyon ng Diyos na dapat kang magkasala o dapat kang gumawa ng kasalanan kasi pinatawad ka na kasi hindi yun ang impresyon ng Diyos eh. Kahit si Kristo, hindi yun ang impresyon niya nung siya nasa lupa. Di ba? Yung nakita ni Sakeo. Hindi naman ang impresyon sa kanila, gagawa sila ng kasalanan eh. Kundi may pagbabagong Kasi nakita nila yung grace, nakita nila na yung goodness, tapos nakita nila, ito Diyos to. Of course, pag sinabing Diyos, kahit sa konsepto ng lumang tipan, banal. So hindi dapat natin maisip na ako, gagawa ako ng kasalanan dahil pinatawad na ako. So dapat ang makita natin, dahil pinatawad tayo, yung kabutihan ng Diyos. So, at doon tayo magre-response. Doon tayo dapat mag-respond sa ganung kabutihan. So ngayon, ang tanong, Pastor, si Pastor Henry na sasagot nito. Ano ba yung tama pong response o respond doon sa grace na matapos natin itong makita? Di syempre magmahal sa nagbigay Yun. ng biyaya mo. May example yan, Brad eh. Yung istorya ni Simon tuloy. Yung istorya ni Jesus na inimbitahan siya ni Simon. Tapos habang si Jesus ay nandoon sa bahay ni Simon, nabalitaan ng isang prostitute yung pagpunta ni Jesus. Nag-gate crash yung prostitute eh. Although wala sa Bible yon na nag-gate crash siya. Pero ako naniniwala hindi invited yun eh. Yung prostitute na yun eh. No? Pagkatapos ang ginawa nitong babaeng ito, umiyak doon sa paanan ni Jesus. Diba? Ngayon, kung si Simon nagulat. Kasi, bilang pariseyo, meron sila kasing parang naiisip na hindi sila dapat nakikisalamuha sa mga makasalanan eh. Kaso si Lord, hinayaan lang niyang umiyak sa paanan niya yung babae. Naisip ni Simon, si Jesus talaga bang propeta ito? Kasi kung propeta siya, dapat alam niya na itong babaeng to makasalanan. So, naisip ni Jesus, magkwento kay Simon para i-correct yung kanyang maling pananaw. Na may kinalaman dito sa mensahe ng grasya na binabanggit natin. So, sabi ni Lord kay Simon, alam mo Simon, may kukwento ako sa iyo. Meron 2 taong nagkakautang sa isang lalaki. Yung isa sobrang laki, yung isa maliit lang. Kaso pareha silang hindi makabayad. Sabi ni Lord, ang ginawa nung nagpautang, since pareha silang hindi makabayad, kinancel na lang yung utang. Di syempre, tuwan-tuwa yung dalawa. Ngayon, Simon, may tanong ako sa iyo. Doon sa 2 kinansela ang utang, sino sa kanilang 2 ang higit na magmamahal doon sa nagpautang na kinancel yung utang nila? Ang bilis ng sagot ni Simon. Sabi ni Simon, Lord, pinag-iisipan pa ba yan? Siyempre, yung pinatawad ng mas malaki ang magmamahal ng higit. So, sabi ni Lord, tama ka, Simon. So, ang point doon na tingin ko gustong i-drive ni Lord sa kwento na yan, na may kinalaman dito sa sinasabi mong ano yung dapat na response ng isang tao na naka-receive ng grace ni Lord. Sabi ni Lord kay Simon, doon sa 2 pinatawad, yung malaki at maliit lang, sino sa kanila ang higit na magmamahal? So, ang punto, yung mga pinatawad, mapayan ay malaki o maliit, ang response nila, magmamahal. Diba? So, ako naniniwala ako sa lahat ng tunay na naka-receive ng grace ni Lord, ang naging response nila, mahalin si Lord eh. Yes. Kasi maging sa Bible, di ba?
Anong mga nakita nating mga reaction nila. Halimbawa, katulad yung si Zacchaeus, yung binanggit mo kanina. Nung maka-receive siya ng grace ni Lord, nung bago niya na-encounter yung grace ni Lord, si Zacchaeus matakaw sa pera yan eh. Di ba? Kaya nga galit na galit sa kanya yung mga kababayan niya kasi masyado siyang matakaw sa pera. Nangungurakot siya. Pero nung ma-encounter niya yung grace ni Lord, maranasan niya yung biyaya ng Panginoon, ano ang naging reaction niya? Sabi niya kay Lord, Lord, kalahati ng aking yaman ipapamigay ko sa mahihirap. Hindi pa yun, sabi niya. Doon sa mga naloko ko, willing ako na ibalik sa kanila ng 4 times yung mga naloko ko sa kanila. So ano nakita nating response nung mama na naka-receive ng grace ni Lord? Nagbago siya eh. 'Di ba? So isip lang siguro ng mga nakakapakinig hindi nakakapakinig, no, yung mga hindi talaga Tama ba? nakapakinig ng tamang presentasyon ng message of grace. Iniisip nila na yung message of grace license to sin yan. Oo, 'di ba? Samantalang tayo mismo na nagtuturo ng grace message, wala tayong sinasabi sa mga tinuturuan natin na pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, 100%. Past, present, and future sins, pinatawad na tayo. Yung kaligtasan natin, secure na, hindi na mawawala yan. Okay, sige. So, pwede na kayong mamuhay ng kung ano mang gusto niyo. Okay? Wala tayong wala tayong ganong sinasabi. Hindi ganun yung response na Yung pinaka-importante talaga dito is yung maintindihan yung mensahe ng biyaya. Yes, Maliban totoo. sa naranasan katulad ni Apostol Pablo na yung naranasan niya, yung revelasyon ng Diyos, naranasan niya yung biyaya. Tapos, pangalawa, yung talagang dapat maintindihan. Kasi hindi, tulad na lang ng binigay natin kanina ni Pastor na mga Bible character na naka-receive ng biyaya, yung response maganda. Ngayon naman, sa panahon natin ngayon, uso ngayon yung social media, di ba nakakita tayo ng mga vlogger na yung nagtitinda. May napanood ako nagtitinda ng prutas. Ginawa ng vlogger, binili yung kunyari bibili yung kanyang prutas. Ngayon kung binili lang yun sa halaga na katumbas ng prutas na yun, magti-thank you yung parang magpasalamat pa rin yung tindero. Ngayon, ang ginawa ng vlogger, hindi lang binili yung presyo mismo ng prutas, binigyan pa siya ng halos 50,000 yata yun. Kinuha lang yung parang langka, marang ang tawag doon marang. Oh. So ngayon, ngayon sa panahon natin ngayon, ano kayang damdamin nung nagtitinda? Ano kaya yung response niya, 'di ba? Ayun ba ay makatulog? Inisip-isip na yung nagbigay sa kanya ng 50K. Halagang 10 piso, 15 pesos lang yung binebenta niyang marang di ba? So, ganun din yung biyaya. Pag naintindihan natin at naranasan natin yung biyaya ng Diyos, napaka-imposibleng magpatuloy tayo sa kasalanan. Ang response natin talagang, although naku-fall tayo sa kasalanan, kasi dito nga tayo sa sinful world, dito tayo sa mundong makasalanan, pag natitime tayo minsan, pero yung puso natin, yung desire natin, laging hindi magkasala Parang sinasabi mo Brad, na tatanaw ka ng utang na loob doon sa nagbigay sa iyo ng blessing, no? Yun mismo, Pastor. So, yun nga po. Diba? Ganda ng halimbawa ni Brother Jerry, So, ang free po yung salvation by grace. Yung ating identity ayan ay free, pero yung sin hindi yun free. Binayaran nga yun ng Panginoon kaya hindi siya pwedeng maging free. Kaya pag-usapan natin yung kung freely na ba, we can sin freely, no? So hindi po yun free. Free ay yung kaligtasan. Saka siguro pwede natin sabihin, Brad, na freedom in grace is not freedom to sin. It's freedom from sin. Diba? Ang maintindihan siguro yung pinalaya ka doon sa kapangyarihan ng kasalanan na siyang tumutulak sa iyo para magawa ito. Yes. Doon ka pinalaya, pero hindi kanya ibinalik doon para muling igapos. Yes. Binigyan ka ng kapangyarihan na yung kasalanan ay
mapagtagumpayan mo sa pamamagitan ng biyaya. Ito yung mga Yes. bagay-bagay na dapat maintindihan ng mga nag-aaral ng Bible, lalo na yung mga nakakapakinig ng aral ng grace. Kasi dito parang ang bilis nating nahatulan eh. Diba, nung nagturo po tayo ng total forgiveness, grace, yun agad ang iniisip ng iba na Yes. nagtuturo tayo ng license to sin. Pero hindi po yun yung ating pinagkakalandakan. Ang pinagkakalandakan po natin ay yung kalayaan ng tao na malabanan yung kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng biyaya. No, na Yes. yung bang motivation mo sa paggawa ng tama ay dapat ituon mo dun sa biyaya ng Diyos, dun sa kabutihan ng Diyos, dun sa pag-ibig ng Diyos. Na-respond mo dun sa pag-ibig niya sa iyo. No, so, yun po yung ating pinagkakalandakan at pinagdidiinan dito sa ating Grace Forum na dapat maintindihan ng marami. No? Yes. Na matuto tayong mag-response ng tama dun sa biyaya ng Diyos. Yung Correct. dati po kasi nating grupo, iba yung motivation eh. Ang ginagawa nilang motivation ay tinatakot ang tao, dadalahin sa batas na pag nagkamali ka, paparusahan ka ng Diyos, gagawin niya sa ito. Ikaw ngayon, magpipilit ka ngayon na sumunod. Yun ngayon yung motivation mo. Tayo naman ngayon ay sinasabi natin na hindi na ganoon. No, dito sa New Covenant, hindi na ganoon yung paraan ng Diyos para tayo ay mabago. Walang ganong paraan ng Diyos. Yes. Actually, At saka ang nagbabago sa atin, grace pa rin, di ba? Sabi ng Titus, chapter 2, the grace of God teaches us to say no to sin. So actually, hindi siya nagbibigay sa atin ng freedom to sin, kung hindi nagtuturo sa atin na umiwas sa kasalanan. Di ba? Yun ang sabi ng sabi ng Titus chapter 2, for the grace of God has appeared, it teaches us to, the grace of God has appeared, it offers salvation to all, and it teaches us to say no to ungodliness, di ba? And to say yes to godly living, righteousness, self-control. So in other words, ang grace ni Lord ang talagang actually nag naglalagay sa atin sa tamang pamumuhay So hindi siya nagbibigay ng lisensya para magkasala. Magkaiba nga di ba? Wala actually sa totoo lang, wala namang nakalagay sa Bible na ang grace license to sin. Iniisip na lang ng mga nakikriticize dito sa mensahe ng grace na ang grace message license to sin. Kasi nga dahil siguro doon sa under ng mensahe ng grace, nakapaloob doon yung complete forgiveness na na-receive natin through the finished work of Christ. Kasi parang hindi nila matanggap na na 100% completely forgiven ng mga Christians Alam mo kung bakit? Kasi merong isang verse na nagbibigay sa kanila ng ng parang pundasyon doon sa kanilang paniniwala na hindi pa tayo napapatawad sa mga future sins. Yung 1 John 1:9. Yun lang naman Wala namang iba Yung if we confess our sins, God is faithful and just. So paulit-ulit yun no. Tayo naman paulit-ulit din natin sinasabi na yung verse na yan hindi para sa atin yan. Hindi para sa atin yan. Oo. So sa mga nakakapakinig ngayong nitong forum na to, meron ho tayong na-i-discuss na regarding diyan sa 1 John 1:9, no? Dito po sa page natin ng Grace Life Forum, kung gusto niyo hong mapakinggan 'yon, balikan niyo lang yung mga nauna naming videos, nandoon po 'yon, okay? So dahil nga diyan sa 1 John 1:9 na yan, tas tayo naman naniniwala na ang message of grace is nagtuturo ng completely forgiven tayo, hindi naman natin invent yun actually. Di ba? Ang daming mga verses na nagpapatunay no. Colossians 2:13, Ephesians 4, Hebrews 7:8-9 hanggang 10. Nagsasabi na yung forgiveness na na-receive natin na sa finished work ni Christ is once for all. So hindi natin inano yun. Okay? So hindi totoo. Tayo ay naniniwala ang message of grace is not license to sin. It does not give sa believers freedom to sin. So ang mensahe ng grace, ang sagot natin diyan sa does grace means we can sin freely? Absolutely no. Okay, hindi tayo naniniwala doon.
We don't Yung believe pong that. yung pong grace ay license to sin na iniisip nila. Hindi po ganun ang iniisip natin eh. Ang Yes. ang iniisip natin is grace is a license to ministry. Ministering. Mm. Nga paano ko po nasabi yon? Yung pag nagmi-ministeryo tayo, dapat alam natin yung grace. Kasi iba ang maituturo natin pag hindi yung grace ang alam natin. So pag alam mo na yung grace, yung totoong grace at tamang grace, yung full grace, yung grace covenant, yung new covenant, may license ka na mag-ministry. Yeah. Diba po, Pastor? Bago ka mag-drive, di ba, pag paaaralin ka muna, magsi-seminar ka muna, may training pa, may driving. So ako, ang tingin ko sa grace, pag alam mo na yung totoong grace, meron ka ng license na magministeryo. Kasi di ba ang pinagministeryo ni Apostol Pablo, grace. Yun po yung dala-dala niya eh. Kaya nga doon din nakaano yung kanyang yung kanyang mga sinasabi, doon lagi nakatumbok yung kanyang pagpapaliwanag. At yung revelation sa kanya, napakalawak pagdating sa grace. Kasi kumbaga, pag pinag-usapan yung lalim ng alam sa grace siya. So kumbaga si Apostol Pablo talagang lisensyado pagdating sa pagtuturo ng grace. kung pwede lang tayo pastor mag-send ng mga magmi-ministeryo, as bibigyan natin ng kumbaga, 'di ba, inaano pa natin. Parang sabihin natin, oh, ito, may lisensya ka na. Pwede ka na magturo ng grace. Ako po, yun ang tingin ko sa grace. Pero ang grace ay hindi license to sin. License siya para makapag-ministeryo ka. Kung naintindihan mo na ng buo. Katulad niyan, marami nag-iisip no, na ang grace daw ay license to sin. Kasi nga, hindi pa nila naiintindihan. Pag hindi mo naiintindihan yan, hindi ka pwedeng magministeryo. Kasi anong ituturo mo? Law. O kaya, grace and law. So dapat ang matutunan, grace. Kasi nasan ba tayong kasunduan? Nasa grace. So kung magmiministeryo tayo, dapat andito tayo sa ilalim ng kasunduan ng biyaya. So yun din yung ating ituturo at yun yung ating dala-dala. So yan si Brother Jerry, tingin ko lisensyado na yan eh. Ano to si Pastor Henry? Kumbaga, dapat certified ka na. No, kaya 'di ba doon po sa church natin ay ito yung lagi natin pinagdidiinan eh. Kasi gusto natin na yung mga tao pag sila ay humayo lumabas, ito yung aral na dala nila. No, pero hindi ito aral para ang tao ay lalong i-encourage na sila ay magpatuloy sa kasalanan at gumawa ng kasalanan. Kundi ito ay aral upang yung tao, yung kanyang motibasyon sa paggawa ng tama ay hindi dapat nakabase doon sa lumang kasunduan. Dapat yung kanyang motibasyon sa paggawa ng tama ay nakabase doon sa pag-ibig ng Diyos bilang response niya doon sa kabutihan ng Diyos na nakita niya. So yun po yung aral ng grace. Na wala po tayong sinasabi na malaya nang gumawa ang sinuman ng kasalanan, na gumawa ng mali, no, na unlimited, no, kundi ay binibigyan lang natin yung mga tao ng tamang pananaw saan nila huhugutin yung mga mabuting bagay na dapat nilang gawin. So dapat nilang hugutin mula doon sa kabutihan ng Diyos. Balasubas yung taong matapos mong gawan ng kabutihan, susuklian ka ng kasamaan, di ba? Kung halimbawa na matapos mong mapakinggan na 100% ikaw ay pinatawad ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang sakripisyo sa cross. Nung namatay siya sa cross, lahat ng kasalanan mo, past, present, and future sins mo, lahat ng yon ay binayaran niya at nung sumampalataya ka sa kanya, napatawad na lahat. So after mo bang malaman na ikaw ay 100% ay napatawad na at yung future sins mo na magagawa pa, kasama sa napatawad na dahil nabayaran niya na yon. Maiisip mo ba na, ganun ba? Eh di, malaya na ako magkasala. Yay! Hindi ganun hindi ganun yung balasubas yung mga ganung klaseng tao. Nabanggit nga ni Jerry kanina yung sample niya, no? Yung parang binless yung mama, no? Ng parang hindi naman niya kakilala, parang ganun ang dating, no? Naalala ko tuloy si Manny Pacquiao, no? Yung meron akong napanood one time sa kanyang sa Facebook yung nagtitinda ng ice cream, no? yung bumili si Manny Pacquiao ng ice cream tapos nakausap niya yung tao. Natuwa si Manny Pacquiao doon sa tao. Naawa siya kasi galing sa stroke, mainit, nagtitinda ng ice cream. Binigyan niya
pera. 30,000 yata yun, kung di ako nagkakamali, if I am not mistaken. If I remember it right, 30,000. Tapos kaka-interview niya, nalaman niya, galing sa stroke. So, ang ginawa niya, sabi niya, dapat hindi ka na nagtatrabaho ng ganito, mainit, baka ma-stroke ka uli. So, binigyan niya ng trabaho. O, tapos, binigyan niya pa ng bahay. No? Isipin mo, yung tao na yan, unang-una, hindi naman niya kilala si Manny Pacquiao. Hindi rin siya kilala ni Pacquiao. Of course, si Manny Pacquiao kilala niya kasi celebrity eh. Champion eh. Pero si Pacquiao, hindi niya kilala yon, di ba? So, tinulungan niya, binless niya, nang kung saan wala namang ginawang kabutihan sa kanya yung mama eh. So in other words, ang grace kasi, ang definition niyan is parang undeserved, unmerited favor. Ba? You receive what you do not deserve. O ngayon, halimbawa, matapos i-bless ni Manny Pacquiao tong mamang ito, di ba? Binigyan ng 30,000, binigyan ng magandang trabaho, hindi na siya magbibilad sa araw, binigyan ng bahay. O pagkatapos, halimbawa, isang araw, halimbawa lang naman, tinawagan siya ni Manny Pacquiao o inutusan ni Manny Pacquiao yung isang tao niya, ah, papuntahin yung mamang yun na, Sir, pinapatawag ka ni Sir Manny kasi meron yata siyang ipapakiusap. Nabalitaan niya na taga doon ka sa lugar na yon, na baka pwede mo siyang samahan doon sa pupuntahan na pamilyar ka doon sa lugar na pupuntahan. Halimbawa, sabihin ng tao na yon, ay naku, pakisabi kay Sir Manny, busy ako ngayon eh. Okay? Busy ako ngayon. Hindi ko siya masasamahan. Pero sa tingin ko, hindi ganun ang magiging response noon. Kasi dahil binigyan siya ng blessing, no, naging mabait sa kanya si Manny Pacquiao, palagay ko naman, mag-iisip siya ng ano ba pwede kong maiganti dito kay Manny Pacquiao na kung saan makakabawi ako sa kanya. So, kung sakali man na merong pabor na hihingin sa kanya si Manny Pacquiao, 100% hindi niya yung pahihindian, di ba? So, what made us think na ngayong natanggap mo yung complete forgiveness, under grace ka, natanggap mo yung forgiveness, ang magiging reaction mo ba dyan, pwede ka nang gumawa ng kalokohan? Hindi ganon. Parang ganon din yung kay Manny Pacquiao. Mag-iisip ka, paano ko siyang gagantihan? Paano kung out of gratitude, magpapakabait, no? Yung matutuwa sa akin ng Diyos. So, yun yung tamang response ng hindi kaya ako naniniwala ko na yung taong talagang naka-receive ng grace, yung mga Christians na naka-receive ng grace, ang response niya, kahit hindi niya pa naiintindihan yung full message, yung pinatawad na siya sa lahat ng kasalanan, kahit hindi niya pa naiintindihan yon, basta't na-experience mo yung grace ng Panginoon, ang response diyan umaayos ang buhay gumagawa ng tama, 'di ba? Tingnan mo yung mga dating mga addict, lasenggo, yung mga loko-loko, mga gangster. Naalala ko tuloy yung isang nakalaban ni Mike Tyson, yung champion, yung gang leader, kalimutan ko apelyido Na-born again na nagpapastor na okay? So in other words, yung mga taong naka-receive ng biyaya ng Panginoon, no? Kahit hindi niya pa maintindihan yung full message of grace, kadalasan ang nagiging response ng mga yan, nagpapakabait, gumagawa ng tama. Yun yung tamang response, sumusunod sa Diyos. So ang message of grace hindi nagbibigay laya na tayo ay pwede nang magkasala. Hindi ganoon ang itinuturo ng mensahe ng biyaya. But then again, of course, possible na may mga tao na ganun yung maging response pero maling response yun. Mali. Kaya ang sagot natin dyan sa does grace means we can sin freely? Absolutely not. Hindi tayo naniniwala doon. Sabi ka, Brad, Jerry? May dadagdag ka pa? Kaya, may dagdag ko lang yung yung pagkaintindi sa mensahe ng biyaya. So, itong ginagawa natin sa Grace Life Forum na isa ito sa provision ng Diyos na
mas maintindihan yung biyaya. Kasi base sa experience, ako personal, kaya ako na siya naintindihan, unti-unting naintindihan dahil sa pakikinig. Dahil sa pakikinig ng mensahe ng biyaya. So, sina-challenge natin yung ating mga manonood dyan at saka makakapanood pa na continue to support, manood tayo palagi, Tama. mas Correct. maintindihan natin. Kasi dun, ang tamang response, dun magsisimula sa tamang kung ano yung naiintindihan. Tama. Natin yung naiintindihan, hindi talaga tama yung response natin. Yun lang. Yes. No, parang Kasi pag maitutulad lagi natin, mong napapakinggan, mas maiintindihan mo eh. may Oo. tutulad natin yan, Pastor, sa di ba? Sa binhi na ipinunla. Yes, Di yes. ba? Oo. Di ba naghagis ng yung Panginoon, yung magbubukid, naghagis ng, Totoo. ng mga buto, Binhi. Binhi. ng mga binhi. So, Mm. iba-iba yung naalagpakan. Pero siyempre, tayo alam natin na may nag-aalaga sa atin di ba? Ang Ama. Pero siyempre, yung response natin, tayo ba ay magpapadilig, magpapaalaga. Kasi di ba, pag itinanim, dapat kinocultivate, ba, dinidilig, di ba, binabakuran pa nga yan pagka medyo tumutubo na para lumago So, ganun din naman yung pagkakaintin sa yung biyaya. Di ba? Meron na tayong salvation na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ng biyaya. Pero, gaya na sabi ng Apostol Pablo, hindi workout para maligtas, kundi para lalo mong maintindihan yung biyaya, para lumago ka. So, ganun din naman yung dito sa tinuturo natin dito sa grace, no? Posible tayong magkaroon ng ibang response kung hindi natin mapapalago yung na yun. Kasi posible tinanggap na natin at posible iba rin yung pagkakaintindi natin. Pero depende yun kung paano natin kung paano tayo nag-aral pa. Kaya itong pag-aaral natin ngayon, napakahalaga po nito. Kaya lagi natin i-encourage yung marami, yung mga nakikinig sa atin, nasubaybayan po itong ating pag-aaral. Kasi kumbaga para may tutulad din natin tulong sa pagdidilig paglalagay ng pataba, pagbubungkal ng pagkukultivate, para mas lalo pa nating maunawaan ng mas malalim yung biyaya ng Diyos. Nang sa ganon, makapag-response tayo ng tama. No, Kanina nabanggit mo yung Brad nabanggit mo yung goodness, di ba? Yung Opo. goodness ng Diyos. So, sa totoo lang, yung kabanalan, ang normal response ng isang taong naka-receive ng goodness ng God. Yun yung sa tingin kong common response. Kapag yung na-receive mo, yung na-example nga natin, si Zacchaeus, di ba? Nung ma-receive niya yung goodness ni Lord, anong naging response niya? Aba, willing na ipamigay yung pera Nung una, ang takaw sa pera Di ba? Takaw sa pera. Walang ginawa kundi mangurakot ng pera ng mga kababayan niya Sumisingil siya ng higit doon sa dapat singilin niya. Kaya galit sa kanya yung mga kababayan niya. Nung na-encounter niya yung goodness ni Lord, no? Yung grace ni Lord, yung nakita nating response niya, bumait siya So, yung kabanalan, actually, it becomes our response to God's goodness. So, lumalabas sa totoo lang, grace is not the enemy of holiness. Hindi siya. Kaya kung sasabihin mo under grace na naman ako So, inibig sabihin niya, pwede na akong mamuhay kahit anong gusto ko. Hindi Kasi hindi kaaway ng grace ang kabanalan. Diba? So, maling maling response yun. Kaya hindi tayo yung mga nagsasabi na yung message of grace license to sin yan. Kasi sa totoo lang, ang dami ko nang narinig na ganyang mga feedback, yung message of grace license to sin. Kasi nga dahil doon sa complete forgiveness na tinuturo under the message of grace, yung eternal security, yung hindi na nawawala yung salvation natin kasi nga forgiven ka So dahil doon ang nasa isip nila, yung message of grace, yan? It will lead you to sin. Hindi natin tinuturo yun. Well, in fact, wala naman nakalagay sa Bible din yan. Grace leads you to sin. Ang sabi ng Bible, grace teaches you not to sin. Yun yung
nakalagay sa Bible. Hindi siya it will lead to sin, kundi it teaches you to say no to sin. Ang naguguluhan ako diyan, pastor, ano kaya ang tingin nyo diyan? Pero pag tinanong mo naman sila, ang sinasabi naman nila, tumanggap na din sila ng grace. Oo. Dati naman tayong ganun din, 'di ba? So aminin natin, no, na, ako na-receive ko yung sabihin nating revelation of the message of grace year 2016 December. So kaya 2017 January medyo nag-ano na ako, nagsisimula na akong maging uhaw doon sa message of grace. So isipin mo, nagpastor ako nagsimula akong magpastor 1996. Tapos 2017 nung maintindihan ko yung grace. So ilang taon na yung nagdaan. So lagi ko rin naman sinasabi na ang salvation is only by grace through faith. Kaya lang yun nga maging noon pa ang response ko na doon sa biyaya na na-receive ko sa Diyos ay tama na magpakatino, magpakabait. Kaya dati akong pasaway no. Marami naman sa mga kapatiran natin na nakakaalam, maging doon sa mga dati kong mga kaibigan, alam din naman nila kung sino yung anong pamumuhay meron ako noon. So nung naka-receive ako ng grace ni Lord, nagbago yun eh. Nabago siya. So dati tad tayo ng bisyo nung araw eh. Nabago siya. Tama yung response. Although hindi pa natin naiintindihan talaga yung message of grace. Ngayon, nung maintindihan natin yung message of grace, yung una kasing nag-share sa akin nito, hindi rin masyadong maganda yung pagkakalatag ng mensahe. Hindi, kaya parang ang dating sa akin, teka muna, dangerous nga yan. So tama yung sabi ni Jerry, dapat talaga makinig ka ng makinig doon sa mga nagturo sa iyo nito, kulit-kulitin mo siya, anong sinasabi mo tungkol dito para at least maintindihan mo. Kasi minsan yung unang pagkakarinig mo, yung pagkakalatag ng mensahe medyo confusing. Hindi siya maayos yung pagkakalatag ng ng presentasyon. Parang pastor, parang iba yung, may nagtanim, iba nagdilig. Oo, ayun, Tapos gano'n. iba nag-cultivate ng lupa. Oo. Hindi mahusay yung pagkaka-cultivate. Kaya binabanggit ko kanina yun eh. Oo. Yung binhi na binigay na yung biyaya sa iyo, pero yung nag-cultivate, yung nagdilig, medyo iba yung paraan nila. Yes, Kaya tama. parang iba Correct, tuloy ngayon correct. yung iba tuloy ngayon yung pagkakaintindi natin. Tapos iba Oo, rin yung natin correct. nun. So kaya ito pong ating forum ngayon, itong ating Grace Forum, Grace Life Forum ay lagi nating pinag-uusapan yung patungkol sa biyaya ng Diyos nang sa ganun ay magkaroon ng tamang pagbubungkal, no, pagko-cultivate at Yes, oo. pagdidilig, no, mula doon sa Oo. mga lisensyado. Mukhang Lisensyadong hindi na natin taga-aral. madi-discuss yung yung Lisensyadong mga kasunod pa kasi isang oras na tayo eh. Di bali, sa susunod na lang natin i-discuss yun. So tama yung sabi mo, no, na walang katiyakan na yung mga susunod na questions na possible na maitanong na maipag-usapan natin ay mapapag-usapan. Pero maganda rin to, nahimay-himay natin ng nahimay-himay natin ng husto, no? At saka siguro maidagdag ko na rin lang, no? Ah, kaya may mga maraming nagsasabi na yung grace message is license to sin. Kasi sa totoo lang, kapag ang isang nagtuturo, no, nagpi-preach, naging faithful siya in preaching the gospel. Kasi ang gospel is the gospel of grace eh. Kapag ka naging faithful ka in preaching the gospel, sa totoo lang, hindi malayo talaga na ma-interpret na ikaw ay nagtuturo ng license to sin. Yeah. Hindi talaga kaya nga si Apostle Paul doon sa yung kinote mo kanina, Brother Jerry, yung Romans chapter 6. Bakit nasabi ni Paul yung what shall we say then? Shall we go on sinning? In other words, na-anticipate ni Apostle Paul na posible na yung maging dating ng mensahe niya doon sa mga nagbasa ng kanyang sulat, makaisip sila na parang nagtuturo siya ng license to sin. Kaya sabi ni Paul, what shall we say then? Shall we go on sinning? Diba? So that grace may increase. So alam ni Apostle Paul, there was a possibility
na po pwedeng yung mensahe ma-misinterpret na maiisip nila na nagtuturo siya ng ano, ng ng pwede ng magkasala. Hindi lang isang beses niyang sinabi yan sa Romans 6. Sa chapter 1 yung kinote mo, brad eh. Sa chapter 15 nabanggit niya uli ito eh. Sabi ni Paul sa chapter 15, sa verse 15, sa chapter 6. What then? Shall we sin? Because we are not under law but under grace. Inulit niya uli, by no means. So, paulit-ulit sinasabi ni Apostle Paul na hindi porket tayo ay under grace, we can continue on sinning. Diba? So, ultimo si Paul, possible, naisip niya na yung mensahe niya na ibinahagi, the grace of God, possible na ma-interpret ito as license to sin. So in other words, kapag ang isang pastor o preacher ay talagang faithful siya in preaching the gospel, which is the gospel of grace, hindi malayong ma-misinterpret talaga siya. Kaya dapat nagbibigay siya ng disclaimer. Ngayon, kapag ang isang pastor hindi faithful in preaching the gospel, talagang hindi siya mai-interpret na nagtuturo ng license to sin. Let's say, for example, ako, kung ang ituturo ko, iwasan ninyo ang kasalanan, no? Magpakatino kayo, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, tumino ka na, iiwan mo na yung kabit mo, bumalik ka sa asawa mo, itigil mo na yung pagsusugal. Malinaw ang mensahe ko. Ang mensahe ko, tumino ka. Ngayon, kung ang mensahe na i-share ko naman, dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin ay kanyang binayaran. At kung sasampalataya ka sa kanya, mararanasan mo ang kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future sins, mararanasan mo totally forgiven ka. That is the gospel. So ano maiisip mo ngayon? Pwede na ako magkasala. Okay? So in other words, kapag ang nagpipreach, ang ipinreach niya, yung gospel, 100%, hindi pala 100%, the possibility na ma-misinterpret ka as teaching license to sin is always there. Kapag ang itinuro mo naman is law, okay? Yung tinuturo ko, huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mangangalunya. Klaro yun eh. Diba? Ang mensahe ko, umiwas kayo sa kasalanan. Actually, hindi gospel yun. Gospel pa rin siguro, but it's the gospel of law. Okay? Ito naman, the gospel of grace. Kaya pag faithful ka in teaching the gospel of grace, the possibility of being misinterpreted na ikaw ay nagtuturo ng license to sin is there. Kaya importante yung nagbibigay ng disclaimer. Kaya si Apostle Paul, bigla siyang bumanat sa chapter 6. After niya magturo sa chapter 5 about the grace of God, chapter 6 sabi niya, shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. So talagang yung possibility of being misinterpreted is nandoon. Kaya nililinaw natin ngayon, no, sa mga nag-iisip na yung grace message, license to sin. Mga kapatid, hindi po license to sin ang grace message. At wala ho kayong tunay na grace preacher na maririnig na pwede na kayong magkasala at malaya na kayong gawin ang gusto ninyo. Okay? Mamuhay kung paano nyo gustong mamuhay dahil under grace tayo. Hindi ho talaga grace preacher yon. Okay? Yun ay nasa false teaching yung kanyang dala-dala. Okay. Sana po ay nalinaw natin, nabigyan natin ng mas malawak at mas malalim na kapaliwanagan yung patungkol sa issue ng license to sin. Oo. So next time na lang natin ituloy yung natitira pa. Medyo naka-isang oras na tayo. Paalam na tayo. Sige, so salamat po sa lahat ng nagantabay, dun sa mga nag-comment. Shout out po sa inyong lahat. At nawa po sa mga susunod pong forum pa po natin ay makasama namin kayo, makapakinig po kayo, makapanood, at nang sa ganun ay makapagdagdag ng kalaman at matuto sa biyaya ng Panginoon. So muli po, magandang gabi po sa lahat, mabiyayang gabi po at pagpalain po tayo.
Isang mapagpalang gabi ulit. Ayun nga po, kanina ko pa sinasabi, we encourage you to follow, i-like, i-share natin itong ating Grace Life Forum kasi yun nga po sa ating napag-usapan, malinaw na kailangan nating maintindihan yung grace. Kaya tayo na nakarinig, i-share na lang din po natin. So ito po ating Grace Life Forum ay isang provision ng Diyos para mas maintindihan natin yung biyaya. Yes, Rin ng Grace Life. tama. Oo. Sa mga napagpala nitong mensahe, itong topic natin, pwede yung ipakiusap, i-share na rin po natin kasi meron din possible na makapanood nito na mga delayed na yung pag-watch nila. Okay? So again, maraming salamat po sa inyo lahat sa inyo pong pagsama sa amin. At sa susunod po ulit na ating forum, samahan niyo po uli kami. Ingat po tayo at stay safe mga kapatid and stay blessed. Ingat po tayo.